Sama-sama tayong magiging Sakaki! Igan sugatan ng mag-ama sa pagsabog ng tangke ng LPG sa Cordova, Cebu. Ang LPG kada-deliver lang sa kanilang bahay na biglang sumabog. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Kabibili lang ng maliit na LPG tank na ito kagabi nang may maamoy na masangsang na amoy si Alessa Pugoy. Agad daw siyang lumabas at tinawag ang rider na inutusan nilang bumili ng LPG para mapapalitan ito. Kusog man kayo ang pagkahungaw. Kusog yung kayo. Ya mo to kay pagkaduhan hinay. Ya mo to akong gingnan akong papa nga. Akong tawon si GP kay para makuha na. May list down na kay maunsa niya ta dinhi. Pagpalit na ko na wala man lagi testing. Wala lagi testing. Ya, ako na pong gikuha kay gitunol lang po sa itong kuan sa tindero. Human, lakaw din ko pa doon dire. Dahil hindi agad nakita ang ilutusang rider, bumalik sa loob ng bahay ang ama ni Alessa na si Eliezer, kasama ang 21 anyos na anak na lalaki na si Prince. Sinuri ng mag-ama ang pinagmulan ng singaw sa LPG. Pagkaraan ng ilang minuto, bigla na lang daw silang nakarinig ng malakas na pagsabog. Pagbuto, ang kayo ni sak ni anak jud ni ulbo jud siya ba. O mao to ang mga ba digto man mi sa ilang nanay pagkuan kay niuyog jud ang bay. Nagtamo ng third-degree burn sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ang ama, habang second-degree burn ang tinamo ng kanyang anak. Nagpapagaling pa sila sa hospital. Ang kanang tangki naman na siya ginatawag og kuan. Itel may captain nga ni mama na siyang ungaw niya. Then kung makalit na gani siya ma'am, ang immediate lang katong tangki mga ato igawas. Ayon sa Department of Energy, sakaling magkasingaw ang LPG tank, buksan ang lahat ng pinto at bintana. I-switch off ang regulator kung naka-on ito. Kung galing sa valve ang singaw, ilagay ang safety cap. Dalhin ang tangke sa open area at kontakin ang distributor nito. Huwag buksan o patayin ang anumang electrical equipment sa loob ng bahay. Huwag ding magsisindi ng lighter o kalan kung may singaw ang tangke. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisda, ang inyong saksi. Viral ang video ng pagtatalo ng isang transgender woman at lalaki may-ari ng kanyang tinutuluyang hostel sa Albay. Ang tinuturong dahilan ang paggamit ng transgender ng women's restroom. Saksi si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. No, don't call me sir. Ito ang mainit na pagtatalo sa pagitan ng transgender woman na si Jules Balay sa lalaking may-ari ng tiniloy nitong hostel sa Legazpi City, Albay noong nakaraang weekend. Kwento ni Jules, pa-check out na sana siya na magalit umano ang lalaki sa video dahil gagamit siya ng restroom ng mga babae. Yung paglabas ko po ng CR, then suddenly doon ko na po nakita yung isang lalaki na very enraged and sinisigawan po ako. The owner was really shouting at me, saying na I'm not a true woman, na my sex at birth is male, so it does not give me the right to use. Dumating daw ang asawa ng lalaki para umawat at pilit umano siyang pinahihinto sa pagkuha ng video. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kunan ng pahig ang may-ari ng hostel pero wala pa itong sagot sa aming mga mensahe. Base sa Anti-SOGI Discrimination Ordinance ng Albay, may kukonsiderang diskriminasyon ang pagbabawal o paglimita sa paggamit ng kahit anong public accommodation base sa sexual orientation o gender identity ng isang individual. Sa text message na ipinadala ni Albay Governor Rex Lagmana siyang sumulat ng Anti-SOGI Discrimination Ordinance, sinabi niyang mas paigtingin nila ang implementasyon ng ordinansa. Nakatakda rin daw itong talakayin ang ordinansa sa liderato ng pulisya sa lalawigan. Sabi ni Jules, bukas na siya makipag-areglo pero umaasa raw siyang mas papalawak pang pag-unawa ng publiko sa kanilang karapatan. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Mahigit 100 Chinese nationals na kabilang sa mga POGO worker mula Bamban, Tarlac ang na-deport na kanina.
At sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Guo, binalikan ng GMA Integrated News ang kanyang pagkatakbo sa eleksyon noong 2022 kung saan nabanggit niya ang kanyang ama sa isang talumpati. Saksi si Ian Cruz. Naka-plastic handcuff ang 166 Chinese nationals nang tuluyang i-deport papuntang Shanghai, China. Ikatlong batch ito ng mga POGO worker mula Bamban, Tarlac na sinalakay noong Marso at napag-alamang may kinalaman sa human trafficking, serious illegal detention at pagkakasangkot sa iba't ibang scam. 50 Bamban POGO workers na lang ang naiiwan. Though they were arrested inside a POGO hub in Bamban, but mostly ang ginagawa kasi nila is scamming. Diretso kulungan ang mga idineport sa China at maharap sa mga kaso gaya ng internet fraud. Dito, nakita nyo naman, naka-air condition unit. Maayos yung pakain sa kanila dahil ang trato natin sa kanila, biktima. Pero pagdating po doon, pag-apak ng Shanghai, kriminal, kulong. Ang investigasyon sa ni-raid na POGO Hub na Zun Yuan Technology Incorporated nagsanga sa koneksyon umano sa POGO ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang dating incorporator ng may-ari ng lupa kung saan ito nakatayo, bagamat nag-divest na raw siya dito. Sa pagdinigding yon, naungkat ang duda sa pagkatao ng alkalde. 17 taong gulang na kasi siya noong mairehistro ang kanyang Certificate of Live Birth. Sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya, pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese. At kalaunan, lumabas na noong April 2021 lang siya nagparehistro bilang bagong botante sa Bamban. Tanong noon ni Senadora Risa Ontiveros kung totoo kayang Chinese si Mayor Guo. Kahapon, dumalo si Mayor Guo sa flag raising ceremony ng munisipyo ng Bamban base sa post sa kanyang Facebook account. Nakipagpulong din siya sa ilang opisyal pati mga kapitan ng barangay. Pero wala sa kanyang tanggapan kanina si Mayor Guo at nang ilang beses balikan ng GMA Integrated News simula kahapon. Noong 2022 proclamation rally niya, bago manalong mayor ng Bamban, batid na ni Guo ang mga tanong sa kanya. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Guo? Ako po si Alice Guo, taga-barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Filipino citizen at may pusong Bamban. Noong 2022 elections, tumakbo si Guo bilang independent candidate. Gumugol siya ng mahigit 134,000 pesos sa kampanya batay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa kanyang Certificate of Candidacy naman na nakuha ng GMA Integrated News Research sa Comelec Central Office, nakasaad na ipinanganak siya sa Tarlac noong 1986. Nakasaad din ditong noong October 2021 ay mahigit 18 taon na siyang residente ng Bamban. Nakausap ko ang kapitan ng barangay Virgen de los Remedios sa Bamban at sinabi niyang nakikita na niya noon si Guo. Mga 2005, nakikita ko na si Mayor. Nakita rin umano ng kapitan ang ama ni Guo at isang kapatid, pero hindi ang ina nitong Pilipina. Ayon kay Senador Win Gatchalian, may natagpuan daw sa POGO Hub na bill ng kuryente na nakapangalan umano sa alkalde. Isa rin sa mga natagpuang sasakyan sa POGO ay nakarehistro kay Guo. Next, tinawagan at in-email namin ang lahat ng alam naming available contacts ni Mayor Guo, pero hindi siya sumasagot. Pero dati nang itinanggi ni Guo na may kinalaman siya sa mga illegal na aktibidad sa POGO Hub. Ang sasakyan na kapangalan sa kanya ay matagal na raw niyang naibenta. At dahil siya ang dating may-ari ng lupa ng POGO, baka raw hindi na naalis ang kanyang pangalan sa record ng Electric Cooperative. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Halos 50 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag singil ng Beralco. Ngayong Mayo, mas mataas pa ang dagdag singil ng mga kooperatiba sa ilang lalawigan dahil sa pagmahal ng biniling kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Saksi si Maki Pulido. Ang magkakasunod na red at yellow alert dahil sa pagnipis ng supply at reserbang kuryente, ramdam na sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Mayo.
46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos na per kilowatt hour ang singil sa consumer. At kung kumukonsumo ka ng 200 kilowatt hours, nasa 92 pesos ang dagdag sa inyong bill. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa wholesale electricity spot market noong mag-red at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels, that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Kaya ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nagpalaki pa sa kanilang bill ang paggamit ng aircon dahil maghapong nasa bahay ang anak niya, bunsod ng suspendidong face-to-face classes. Sobrang init, ma'am. Tinitiis lang po namin dati. Kaya lang hindi kaya. Kung ang mga taga Metro Manila umaaray sa halos 50 sentimong dagdag kada kilowatt hour, mas masakit sa bulsa ang 86 centavos kada kilowatt hour na dagdag para sa mga customer ng Visayan Electric. Ibig sabihin, 172 pesos ang dagdag sa bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Dahil din daw yan sa pagtaas ng presyo ng kuryente na kinukuha mula sa WESM. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa mga probinsya na lahat ng isinupply na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Catanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil, kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumaguete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaaring umutang sa anti-bill shock program ng Land Bank ang ilang miyembro nila para pautay-utay sa halip na one-time, big-time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala po talagang ibang pamamaraan. Babayaran pa rin po ng mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge. Sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maaari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong government agencies na kung sino yung mga nag-enforce shutdown, sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa merkado na napakataas ng yung presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Hinala rin ng ilang kongresista, may kartel sa sektor ng enerhiya. Lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Wala naman pong pollution na nangyari talaga. We can see, hinimay po namin yung mga generators. Sabi ng Department of Energy, kailangan na talaga ngayon ng mga bagong planta. Lalo't karamihan sa gamit natin ngayon, coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan 30 years na pinipilit lang na sige lang kasi wala pa yung replacement. Nag-i-increase yung demand, pero yung ating power plants, tumatanda na rin. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Not just to increase, but also to make it more efficient. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Tinamaan ng kidlat ang ilang sundalo habang nasa gitna ng misyon sa Kalinga Province. Ngayong panahon ng matatalim na kidlat, may payo ang pag-asa pag inabutan ng ulan habang nasa labas. Ating saksihan. Sa gitna ng kanilang security operation, habang umuulan sa Kalinga nitong linggo, tinamaan ng kidlat ang mga sundalo ng 5th Infantry Battalion. Nasawi sina Corporal Andrew Monterrubio at Private First Class Inmongog Arancay. Sugatan ng 4 nilang kasamahan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Open area siya is they are on foot or mobile sila going to their next objective. Naiuwi na sa kanilang pamilya ang mga labi ni Monterrubio at Arancay. Ang basbandan, nagkita nga yung anak ko. Yun lang talaga. Nasa kapag-uusap pa lang kami sa aaong sa buwan. Kasi nagpatayo ng bahay ang anak ko at hindi pa nasapo. Nagabayan niya ako lagi. Anak na naman. Napakal ko yung anak ko na yan. Sa Baguio City, bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga, bunsod ng thunderstorm. Naglinis kaagad ang mga kumani ng City Engineering Office sa drainage system ng Camp Lagoon para hindi maipon ang mga basurang tinangay ng baha. Ang isang truck
na puno agad ng basura. May mga na-stranded namang motorista kahapon sa gitna ng ulan sa Bontoc Mountain Province. Hindi madaanan ang bahagi ng Bontoc Baguio Road dahil sa mga nahulog na debris. Agad itong nilinis ng mga tauhan ng DPWH. Sinuong naman kagabi ng mga motorista sa Cotabato City ang mataas na baha. Ang tubig mula sa drainage canal bumulwak papunta sa mga kalsada. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan doon. Hindi pa rin tag-ulan, sabi ng Pag-asa. Pero nasa tinatawag na transition period na tayo ng panahon ng tag-init papunta sa panahon ng tag-ulan. Para masabing habagat season na, kailangang di bababa sa 7 sa 13 monitoring stations ng Pag-asa ang nakararanas na ng tuloy-tuloy na pagulan sa loob ng 3 araw. Kailangan din na ang pangkalahatang hangin sa bansa ay nangagaling na sa kanluran. Yung time, no, yung duration na dapat continuously, consistently nasasatisfy yung dami ng ulan na yan na nami-measure for all those stations para masabi na, officially, tag-ulan na. Hanggang unang linggo ng Hunyo ang transition period. Kailangang mag-ingat dahil panahon ngayon ng matatalim na kidlat. Kaya habang paparating pa lang ang maitim na ulap ng thunderstorm, sumilong na agad. Kung wala na talaga tayong choice at naabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar, no? Yung tinatawag nating lightning crouch position, yung parang nakasquat, tapos naka-join yung heels or yung bukong-bukong, tapos nakatakip yung tenga. At kung naghahabol ng summer getaway sa mga ilog at falls, makiramdam dahil panahon rin ngayon ng flash floods. Akala nila maganda yung panahon, pero bigla na lang tataas yung level ng tubig, no? Kasi yung ulan maaring nasa ibang lugar at naipadpad lang do sa river system. Ugaliin mag-monitor ng rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa para alam ninyo ang dapat pagandaan sa inyong lugar o pupuntahan ng lugar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.